Alright, good evening, good morning, good afternoon once again, especially to those at the other side of the world. Distance and time do not exist because there is only the present moment. We are one. So we are now on diary entry number 857. In the evening, I prayed for a few hours, first for my parents and relatives, for Mother General, and for the whole congregation, for our students, and for 3 priests, probably Archbishop Jelbraiskowski, Father Sopochko, and Father Andres, to whom I owe very much. I ran the length and breadth of the whole world and thanked the unfathomable mercy of God for all the graces granted to people, and I begged pardon for everything by which they have offended Him. On their entry 858, during Vespers, I saw the Lord Jesus, who looked sweetly and profoundly into my soul. My daughter, have patience. It won't be long now. That profound look and those words filled my soul with strength and power, courage and extraordinary trust that I would carry out everything He was demanding of me, despite such tremendous difficulties, and filled me with a special conviction that the Lord is with me and that with Him I can do all things. All the powers on earth and in hell are as nothing to me. Everything must fall before the power of His name. I entrust everything into your hands, O my Lord and God. Sole commander of my soul, direct me according to your eternal desires. Sa gabi, nanalangin ako ng ilang oras, una para sa aking mga magulang at kamag-anak, para kay Mother General at para sa buong kongregasyon, para sa aming mga estudyante at para sa 3 pari. Maaring sina Arsobispo Jelbraiskowski, Padre Sopochko, and Padre Andres, na pinagkakautangan ko ng maraming bagay. Tinakbo ko ang buong habal at lawak ng buong mundo at pinasalamatan ang di maarok na awa ng Diyos para sa lahat ng grasya na ipinagkaloob niya sa mga tao, at hiningi ang kapatawaran para sa lahat ng mga pagkakasalang nakasaling sa Kanya. Sa panggabing panalangin, nakita ko ang Panginoong Hesus na tumanaw sa aking kaluluwa ng may tamis at lalim. Aking anak, konting tiis na lang at hindi na ito magtatagal. Ang malalim na tingin at iyong mga salitang ito'y pumuspos sa aking kaluluwa ng may lakas at kapangyarihan. Lakas ng loob at di pangkaraniwang pananalig, kung kaya gagawin ko ang lahat ng Kanyang iniuutos sa akin sa kabila ng matinding hirap. At pinuspos ako ng isang espesyal na pagtitiwala na ang Panginoon ay sumasa akin at sa piling Niya, magagawa ko ang lahat ng bagay. Ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa impyerno ay walang halaga sa akin. Ang lahat ay dapat na bumagsak sa harap ng kapangyarihan ng Kanyang ngalan. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong mga kamay, o aking Panginoon at Diyos, tanging tagapag-utos ng aking kaluluwa. Patnubayan mo ako ayon sa iyong walang hanggang naisin. Alright, so pinagdugtong ko yung 2 diary entries, yung 857 and 858. And this was on the last day, December 31st of 1936. So, 3 entries actually, kasi meron siya sa umaga, no? So, yesterday it was another entry, and so in the evening, 2 beses pa siyang nagkaroon ng pagsulat. Okay, so balikan natin yung petsa. So this was on December 31, 1936. End of the year. And
when did she die? We know for a fact that she died on October 5, 1938. So, pag tinuos mo yan, ilang months pa siya, no? So, sabi ni Jesus, my daughter, it won't be long, hang on, no? Konti na lang, intay-intay na lang, konti na lang. So, she was able to live for 21 months pa. After Jesus said, in 1936, December 31st, na konting-konting oras na lang. 21 months. Alright? Eh kasi si Faustina, talagang gustong-gusto na niya na makapiling ang ating Panginoon for good. No? Pero sabi niya, although hindi niya alam yung exact date pa rin, no? Ang sinasabi na lang ni Jesus, konti na lang. No? Pero sabi niya, she would finish the work finish the work despite difficulties. So, ano ba yung mga difficulties niya? Primarily, ang difficulty lang naman yun, no? She was sick and hospitalized. Ano magagawa niya? Nasa hospital siya, no? Pero syempre, iba yan si Faustina yan. So, she knows what to do. Again, this was the time she was in the hospital and she had a lot of time writing on her diary. So, yung mga last months niya on earth actually was dedicated to. So, ano mga pinagagawa ni Faustina yan? Siyempre, ito pa rin yung praying. No? Pinagdadasal pa rin niya. Praying for souls. No, pumupunta siya sa mga kaluluwang nangangailangan ng tulong, yung mga naghihingalo na at kailangan ng makatawid, kailangan ng makalusot dun sa tunnel, papunta dun sa liwanag. So, sa ospital, ang daming ganyan kasi syempre, ospital yan, may mga sakit yung mga tao. So, makakarating siya dyan sa mga specific beds, no, kung saan nandun yung mga tao na yun na mamamatay. And then, she would be able to confirm na itong ang taong ito, itong kaluluwang ito ang humihingi sa kanya ng tulong the night before, no? Kasi when she would verify the time kung kailan nagsimula yung agony, no, ng tao, mabe-verify niya, sinusulat kasi niya kung anong oras na-feel niya yung isang kaluluwa na humingi ng tulong. So, unang-una, yun nga, no? She fulfilled her mission of saving for souls, no? Praying for souls, specifically using the chaplet para yung mga kaluluwang ito ay maluwalhating makatawid sa kabila. So, yun yung una niyang ginawa. Pangalawa, syempre, yung puspusan talaga dito, yung pagsusulat, no? She wrote a lot of things on her diary. Okay, she wrote. And mapapansin nyo, dito talaga because she had a lot of time in the hospital, ang dami yung naisulat sa diary. At kanino? Sino yung benefit dito? Sa mga sinulat niya, syempre tayo. Because through her, we are able to delve, no? We are able to go deeper into her spirituality. And ano ang relasyon ng spiritualidad na ito sa ating debosyon sa banal na awa? Okay, so, praying and writing on her diary. These are two of the things that she did. But of course, nandito pa rin yung nandito pa rin, pinatunayan niya dito that being sick, being hospitalized, being immobile is not a limitation. Hindi siya magiging hadlang para gawin ang kanyang misyon. Kasi nga, biruin mo, no? Di nga siya nakakaalis ng ospital, pero bilocate naman siya ng bilocate kung siya punta ng punta. Yung kaluluwa niya pumupunta sa mga may sakit, pinagdarasal, no? Pangalawa, she would have session with the Lord Jesus, no? Yung meron siyang mga spiritual discourse with the Lord Jesus. Napaka-productive pa rin, no? Kahit na may sakit siya, kahit na hirap na siya, she was able to carry on the whole work or the whole task
that was entrusted to her. Then she would also talk to her spiritual directors, no, about what the Lord wants, no. So those are mainly the things that she did. So tayo, tingnan natin. Kung tayo ay sabihan ng doktor, halimbawa, no, kasi tayo, pag nagkasakit, ganun din, no, lalo na kung mga difficult situations. So, halimbawa, tayo may sakit, no, sinabihan tayo ng doktor natin, ate, you will only have 21 months, matagal na yung 2 taon para mabuhay ka, no? Yung 2 taon na yun, pag narinig mo, kahit na medyo mahaba-haba pa yun, no? Kasi yung iba, syempre, ang tanning sa kanila 6 months. Pero kahit pasabihan ka, 21 months na lang, ate, yun na yung pinakamatagal na ilalagi mo sa mundo, no? It would still come as a shock to us, no? Shock pa rin tayo. So, dadaan tayo maybe sa period of sadness, depression, no, iiyak tayo na iiyak, bakit Lord, bakit ako, ganito, mabuti naman ako, nagpakabait naman ako, no, bakit kailangan ko maghirap ng ganito. So, those things na pagdadaanan siguro natin yan. And then, after that period na parang nagsiself-pity ka, no, gagawin mo ang lahat para mabuhay ka pa, no? Ma-extend ang buhay mo. So, papa-hospital ka, magpapa-doktor ka, magpapakimo ka, and you will try all other alternative medications in the hope that you would be able to extend your life, no? Kaiba kay Faustina, kasi siya gusto na niya as soon as possible na nga, no? Makaalis na siya, no? Pero tayo, we would cling. We would still prefer to live longer, no? Yun yung gugustuhin natin. Why? Because we still have a lot of unfinished business. Yung parang, wow, 21 months na lang, ang dami ko pa palang hindi nagawa, no? Pag binalikan mo, eto yung ginawa ko sa buhay ko for the rest of my life, for the past 50 years of maybe, for the past 50 years of my life, ito yung ginawa ko, nagpakapagod ako sa pagtatrabaho, no, wala akong ginawa kundi magtrabaho, kumita ng kumita, nagdodoble pa nga ang trabaho ko, may pang umaga, may pang gabi. Lahat ginawa ko para mag-accumulate ng mga ito, nang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. And then eto, nandun ka na. At the end, 21 months na lang. Yun na lang daw ang pinakamatagal, no? So parang, doon mo maiisip na, ang bilis pala ng buhay, no? Lahat, ang dami mong sinayang, no? Kaya, pagdating doon sa punto na sasabihin sa'yo ng doktor na you only have 21 months to live, ang bigat-bigat, no? Ayaw mo pang tanggapin sa sarili mo at ayaw mo pang umalis doon sa 21 months na yon. Kasi nga, you felt that you have lost a lot of time. Dahil ibinigay mo ang oras mo sa maybe layaw ng katawan, no? Pag traveling here and there, no? Pagpapakasarap sa buhay, or maybe pagpapakahirap sa buhay, no? Todo kayod para sa pamilya. So, dalawang bagay ang pinagagawa mo. At dahil malapit na yung deadline mo, yung expiration mo ng contract mo here on earth, doon mo malalaman na, wow, ganun lang pala yun. No? Ang dahil kong sinayang na oras. Bibitawan mo ngayon lahat yon. At kaya nga, mapifeel mo muna yung depression kapag may news na dumating sa iyo that you only have this number of months to live, no? Pagkatapos ng makasettle down ka na ng emotions mo, siguro natanggap mo after 6 months, 5 months, natanggap mo, okay, I'm going, and in less than 20 months, I will be going, on less than 15 months, I will be going, okay, tanggap na. No, pero hahabulin mo na yung mga bagay na hindi mo nagawa. So, pipilitin mo ngayon na yung mga bagay na hindi mo nagawa, yung may mga sense na, yung mga importanteng bagay na. So, this time, hindi na syempre yung magtatrabaho ka pa ba, magbabiyahe ka pa ba ng magbabiyahe, hindi na ganon. So, malamang iisipin mo na ay kung paano ka babawi sa pamilya mo na pinabayaan mo. Kung paano ka babawi sa mga anak mo na naiwan mo dahil nakapagbigay ka ng priority sa trabaho mo. So, those are the things na gusto mong bumawi. You will be racing with time na makikipag-unahan ka, makikipagkarera ka sa oras. Mauuna ba ang oras? Mauuna ba ang deadline na yan? O mauuna ka? So, pipilitin mo na i-beat, no, yung deadline na yan.
before you go. And maybe, syempre, siguro, bahagi na rin yung pag-turnover ng mga properties, etc. Pero that would be the last priority, I think, no? Kapag nasa right senses ka, kapag nare-realize mo na kung gaano kahalaga ang buhay sa mundo, last na yung, yung mga properties na yan, yung mga bagay that are related to this earth. So, gagawin na natin yon. But in the case of Faustina, no, despite her limitations, kasi nga she was sick, she was hospitalized, pero ginamit niya yung natitirang oras niya, that 21 months of her life. Makikita natin yan, no? Kasi we are reading the diary every day. So, sinusubaybayan natin yan. So, mapapansin nyo dito, may mga dates na siya eh. Hindi katulad dati, walang dates, ano? Kung ano lang, kasi nga pinasulat sa kanya uli. So, this time, ano na to, chronological na. So, this is December 31. The following day, bukas, January 31, 1937 na yung babasahin natin. Diary entry number 859. So, masusubaybayan natin kung ano ang ginawa ni Faustina for the last 21 months of her life. And I tell you, no, hindi ko pa nababasa din naman ng buo, no? Pero makikita nyo, lumalim na ng lumalim ang mga entries sa diary, no? At ang dami niyang nagawa for those 21 months. Ikukumpara mo doon sa ilang taon na nakapasok siya sa kumbento. Kasi ang maraming oras nung ilang taon niya sa kumbento simula nang pumasok siya, no? 19 years old. Simula nang pumasok siya, ang dami niyang mga chores na pinaggagawa, no? Maglinis, magluto, pur ganon. But all those things contributed to her holiness, no? Kaya lang, yung mga ginawa ng yon, mas marami talaga yung may kinalaman sa mundo. Okay? So, kaya, kung gusto yung malaman ng buhay niya, yung buhay niya bilang madre, no, kung ano pang dinaanan niya nung siya ay pumasok, no, sa pagmamadre, read the first parts. Kasi doon sa kalahati, puros malalim na spiritualidad na ang mababasa natin. May mga ilang entries dyan na sasabihin pa rin niya yung she was sick, ganyan-ganyan, no? But most of the entries would be the depth of her spirituality. Yun yung subaybayan natin, no? Yung mga susunod, mga ano. So, with Faustina, gawin nating no? Yung gawin nating modelo. Na despite limitations, lagi hanapin natin yung maganda sa mga bagay na yan. Maaring sa onset pangit, napakalungkot, no? Nakakapanlumo, halimbawa namatayan ka or nawalan ka ng trabaho or nasalanta ka ng kalamidad, no? Pero those things are limitations na madaling ma-overcome kung ilalagay mo ang sarili mo, i-detach mo ang sarili mo from all those things. So, mahalaga yun. No? Mahalaga na malagpasan din natin yon. Gawin nating modelo si Faustina that despite all her limitations, may sakit, hindi makapag-trabaho, no? Because of the physical limitation, she was still able to fulfill, consummate, natapos niya yung kanyang mission. In 21 months.